Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Veritas YouTube channel at sa Veritas Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa ating Veritas YouTube channel at kung hindi pa kayo naka-follow sa ating Veritas Meta or Facebook page, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Dito po, pumipili tayo ng topic na magandang pag-usapan natin, matalakay natin ng malaliman para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil naniniwala tayo na ang katotohanan, ang veritas, ang magpapalaya sa ating bayan. O ngayon po, mainit pong issue itong tungkol sa paglabas ng video ni Saldico, kung saan nagsalita na siya kontra kay PBBM at kay Martin Romualdez. Lalo na sa issue ng di umano'y inutusan daw siya na isingit ang 100 billion na halaga ng mga project na insertions sa 2025 budget. Ang tinuturo niya, ang mastermind daw nito at ang nag-utos mismo sa kanya ay mismong ang presidente raw ng Pilipinas na kasabwat naman ang pinsan nito na si Martin Romualdez. So sa mga nangyayaring ito, maraming nagtatanong sa atin, ano bang mangyayari at ano nang dapat gawin? Ang unang dapat dapat na gawin, yung mga sinabi na yan ni Saldico, mga seryosong aligasyon yan. Hindi pwedeng sa Facebook niya lang yan i-post, hindi pwedeng lang yan, video, recorded video. Napakaseryoso ng mga aligasyon mo. Gusto mo paniwalaan ka sa sinasabi mo? Kung gusto ni Saldico na paniwalaan siya, panindigan niya yan, sabihin niya yan, under oath, humarap siya sa mga tamang forum, humarap siya sa Senado, sa Blue Ribbon, humarap siya sa ICI, humarap siya sa DOJ, sa mga mag-iimbestiga, sabihin niya ang lahat niyang nalalaman, i-present niya ang kanyang mga ebidensya, resibo, testigo. Kasi sabi niya, mayroon daw siyang resibo, mayroon daw siyang ebidensya. I-present niya at panumpaan niya yan. Pero kung nandun pa rin siya sa ibang bansa kung saan man, nagtatago pa rin siya doon, tapos gusto niya paniwalaan siya sa kanyang mga sinasabi, ay mahirap. Mahirap. Hindi nga malaman. Genuine ba? Totoo ba yung video na yon? Mayroong mga nagsasabi, AI daw yon, magaling lang gumawa. Anyway, sabihin na nating totoo yun. Pero, kung gusto ni Saldico na paniwalaan siya sa kanyang sinabi, kasi matagal na daw siyang naimi. Panahon na daw ngayon na sabihin niya ang lahat niyang nalalaman. Okay, gusto siyang paniwalaan ng taong bayan, gusto siyang suportahan ng taong bayan sa kanyang mga sinabi. Umuwi siya sa Pilipinas, harapin niya ang kung talagang gusto niyang paniwalaan siya dahil totoo ang lahat niyang sinasabi. Sabi niya, pawang katotohanan at lahat katotohanan. Hindi siya pwedeng paniwalaan kung nandun siya sa ibang bansa, nagtatago. Hindi pwede siyang paniwalaan kung sa video niya lang yon, recorded video, ipopost niya lang sa Facebook. Ang gusto natin, managot lahat ng sangkot. Kung sangkot at dapat managot ang presidente, kung sangkot at dapat managot si dating Speaker Martin Romualdez, hindi mo naman sila pwedeng kasuhan at panagutin sa pamamagitan ng video lang. Hindi mo naman sila pwedeng panagutin na ang testigo mo nag-upload lang ng video. Kailangan umuwi siya dito. Kung talagang matapang siya at talagang gusto niyang sabihin ang lahat niyang nalalaman at gusto niyang panagutin si PBBM at si Martin Romualdez, niya ito, ilabas niya ang lahat ng nalalaman niya. Pwedeng ilabas niya yan. Di pwede nang i-impeach si PBBM kung mapapanindigan niya yan. Yan yung pwedeng kasuhan si Romualdez. Hindi naman immune si Romualdez sa mga kaso. Yan yung kailangan niyang gawin. Kung talagang seryoso siya na dapat managot din sila PBBM at sila Romualdez. Pero kung nandun siya sa ibang bansa, nagtatago,
Ay propaganda lang yan. Kailangan umuwi siya dito. Yun ang muna yung una niyang gawin. Hmm? Ang sabi niya kasi, kaya daw siya hindi umuwi sa Pilipinas, o kasi inassure daw siya ni Martin Romualdez at instruction daw ng presidente na wag na siyang umuwi, doon na lang. Hmm? Gagawin daw nila Martin Romualdez ang lahat, poproteksyonan daw siya. Kung ngayon, gusto niyang idiin sila Romualdez at sila PBBM, kung talagang seryoso siya dyan, umuwi siya dito. Harapin niya. Siyempre, kailangan tanungin siya sa mga nalalaman niya. Kung talagang kaya niyang panindigan, siyempre kailangan niyang i-present ang mga ebidensya niya at mga ano niya. Sabi niya, resibo. Hindi naman pwedeng makakasuhan mo ba si PBBM at mai-impeach mo ba si PBBM na wala siya? Kung siya yung may natestigo, whistleblower? Kung gustong matanggal si PBBM, impeachment, hindi yan matatanggal kung hindi siya uwi dito. Umuwi siya dito kung talagang seryoso at matapang siya. Yan ang ano siya. Gusto niyang makasuhan si Romualdez? Umuwi siya dito, magtestigo rin siya. At i-present niya yung mga ebidensya niya. Sabi niya, resibo, marami siya. Yan yung ano. Pero kung hindi siya uuwi, ang sasabihin na naman, may banta sa buhay niya. Ay, di ba? Ganun yung sinasabi ng abogado niya na may banta sa buhay niya. Kung ganun pa rin ang palusot niya, wala. Huwag nating bigyang halaga ang mga sinabi niya. Kung ganyan lang, pero kung gusto niyang bigyang halaga ang mga sinabi niya at talagang desisyonado siyang papanagutin si PBBM diyan, isulong nila ang impeachment kay Marcos. Isulong nila. At siya ang magtestigo sa impeachment. Kung impeachable offense nga ang inaakusa ni Saldico. Pero kung wala rin, nandun siya sa abroad, wala naman, hindi naman siya uwi dito, wala yan. Propaganda lang naman yan. Gagamitin lang yan ng may mga grupo, lalo na yung nag-organize ng mga rally, destabilisasyon laban sa administrasyon. Gagamitin lang yun. Yun lang ang purpose no. Tapos ang palusot na naman ni Saldico, hindi niya magagawang umuwi dahil may banta sa buhay niya. Wala. Huwag na nating bigyang halaga yan. Kung ganyan lang naman yan, ano na naman siya. Part 1 daw yung in-upload na video na una. Tapos mayroon na naman siyang kasunod doon. Ay wala, linuloko tayo niyan. Huwag na nating paniwalaan yung mga ganyan kung ganyan lang. Pero kung matapang talaga siya, papanindigan niya yan, uuwi siya dito. Sasabihin niya ang lahat niyang nalalaman at ilalabas niya ang mga dagdag niya pang ebidensya. At hihingin niya, kakausapin niya yung mga pwede pang tumulong sa kanya, mag-corroborate. Yung alalay niya, yung dalawa. At saka sabihin niya yung buong katotohanan. Sabi niya sasabihin ng buong katotohanan. Insertions lang naman ang pinag-ano niya doon. O yung mga binanggit sa kanya na kung ilang daang bilyon-bilyong pera na yatang inabot no, na nakalagay sa maleta na tinanggap niya at ng kanyang mga tao na sila Mark Tiksay at saka Paul Estrada. Kaano niya yun? At saka ibalik niya yung lahat niyang mga ninakaw. Pwede ba yun? Magagawa niya ba yun? Ayan ang problema. Kung aatakihin niya lang sila PBBM at sila Martin Romualdez, pero yung mga ninakaw niyang yaman, nandyan pa rin sa kanya, parang style Diskaya, ang hirap paniwalaan. Anyway, ang kailangan din dito, wag din basta-basta sa parte ni PBBM, kailangan seryosuhin ito ng administrasyon. Itong mga itong mga aligasyon na ito ni Saldico, seryoso 'yun. Lalo na kung umuwi si Saldico, hindi pwedeng baliwalaan lang ni PBBM 'yun. Parang general lang na denial. Ang doon, hindi seryoso 'yun, seryosong mga aligasyon 'yun. Dapat sagutin 'yon nila Amina Pangandaman, yung DBM secretary, yung mga binanggit ni Saldico.
yung ano, Yusek, Yusek Bersamin ba yun? Ano ba yun? Anak ba yan ni ano? Ni Lucas Bersamin? Pangalawang beses na yan na nababanggit ngayon, yung Adrian Bersamin na yun. Nabanggit na yan doon sa ano eh, sa issue ni Nicolas Torre, ni pulis, ni dating PNP Chief Torre. Yung ano, yung pagbili ng mga ano, high-powered firearms, HPR ng ano ng PNP na pinipilit permahan ni Torre. O yun, ano yun? Adrian ano yun eh, Adrian Bersamin yun, di ba? Yusek Adrian Bersamin. O, nandiyan na naman, nababanggit na naman. Si Pangandaman, yung Yusek Bersamin daw na yun. Kailangan sagutin yan. At saka ni Martin Romualdez. Kasi talagang ano na siya dito. Tinutumbok na siya ni Saldico. Hindi pwedeng palampasin ito nila Martin Romualdez at saka nila PBBM. Dapat nila itong sagutin. Kasi mga seryosong aligasyon yun. Huwag nilang baliwalain yun. Maghihintay ang taong bayan ng kasagutan nila sa mga aligasyon ni Saldico. Lalo na pag umuwi dito si Saldico. Hindi ano eh, hindi pwedeng hindi nila sagutin 'yon. Kasi gagamitin 'yan ng mga pwersa ng anti-administration lalo na yung mga ano grupo ng Duterte. Ano nila 'yan? Ito lang mga inorganize na rally sa November 16 to 18. Ngayon pa lang may makita ka ng post ni Greco Bellica eh. Si Greco Bellica, yung diehard na Duterte, supporter, leader. Nag-post na. Sabi ni Greco Bellica, ayan, sigurado na maraming a-attend sa rally sa November 16 to 18 dahil dito sa expose daw ni Saldico. Kita nyo na. Ngayon pa lang makikita na parang planado talaga ito eh. Talagang timing mukhang may kumausap kay Saldico, na tao ng Duterte. Siguro pinangakuan si Saldico, total hindi ka maililigtas na nila Marcos at nila Romualdez, makukulong ka. Samantalang kung mapapatalsik si PBBM, mapapalitan ng administrasyon, pwede kang pang malibre. Pwede kang hindi makulong. May mga yan, sigurado yan, may mga ganyan. Kaya dito lang sa rally na ito na inorganize ng INC, ng QJC at ng GIL, at yung ino-organize ng mga nananawagan yung mga retired military ng ng rally, yung nag-press con, yung United People's Initiative ba yun, yung mga kagrupo nila Belhica. Yan, kung naging mainit sila nung September 21, nagkaroon ng mga kaguluhan, itong November 16 to 18, magiging yung mga nananawagan ng destabilisasyon, kudeta. Marami na yan, kinumpirma na yan kinumpirma yan ni Montulfo sa kanyang post. Kinumpirma yan ni dating Secretary Ronald Llamas. Sa mga talakayan namin, sinabi niya, mayroon talaga, seryoso yang mga kudeta-kudeta na yan. Yang banta ng destabilisasyon. Ay, wala pa nga itong, itong expose na ito, ni Saldico, talagang agresibo na itong mga nag-o-organize ng ito, di umano'y mga destabilisasyon o kudeta o pag-aalsa, mutiny ng mga military. Lalo na ngayon, parang nagkaroon sila bigla ng bala. Gagamitin nilang bala ito laban sa administrasyon. I-agitate nila ang military, i-agitate nila ang taong bayan. Kaya dapat sa parte ng administrasyon, sa parte ni PBBM, mayroon siyang malinaw na sagot dito sa mga akusasyon na to. Hindi nila pwede itong sasabihin ni Yusek Claire Castro na parang general denial, basta lang i-deny, hindi totoo yan. Hindi. Kailangan talaga may malinaw na sagot dyan na makakakumbinsi sa taong bayan. Siyempre ang taong bayan maghihintay. Ano bang sagot ni PBBM dyan? Ano bang sagot ni Martin Romualdez? Kaya kailangan sagutin. Hindi yon, mga seryosong aligasyon yon. Lalo na kung talagang papanindigan yan ni Saldico, uuwi siya dito at papanindigan niya yung mga sinabi niya. Kasi ito ilang araw pa. Papalakihin itong issue na to
papalakihin ito ng kampo ng mga Duterte, i-agitate ang mga military, i-agitate ang PNP, i-agitate ang mga tao na magalit sa gobyerno, sa administrasyon. Mayroon na silang bala ngayon. Kasi dati, ang sinasabi ni walang ebidensya, walang testigo laban kay Romualdez, walang testigo laban kay PBBM. Ito na ngayon, ang lumitaw na si Saldico. Hindi pa kapanipaniwala ang mga sinabi ni Saldico kasi hindi pa naman siya umuwi. Pero pag umuwi yan, at talagang papanindigan niya yan, seryosong aligasyon yan. Sa ngayon, hanggang itong November 16 to 18 na rally, pwedeng hindi pa uuwi sa Saldico. Kung hindi pa yan umuwi, gagamitin na yan. May part 1 pa nga lang ang sabi dun sa video ni Saldico eh. May kasunod pa yan. May kasunod yan. Talagang installment yan. Kaya sa parte ng administrasyon, sa parte ni PBBM, nagdidemand ang tao ng sagot niya. Hindi pwedeng baliwalian lang. Hindi pwedeng si Yusek Claire Castro ang sasagot para dyan. At basta lang sasabihin na hindi totoo yan. Kailangang seryosuhin ng administrasyon ang mga aligasyon na binitiwan ni Saldico. Ngayon, itong tungkol sa posibilidad na hindi posibilidad, talagang gagawin talaga yan ng kampo ng mga Duterte. No? Gagawin talaga yan ng kampo ng mga Duterte. Yung mga DDS, matagal na nilang panawagan yan na patalsikin na si PBBM at ipalit na si Sara Duterte. Matagal na nilang yan. Objective yan. Yan talaga ang gusto nilang mangyari. Yan ang gusto nilang mangyari. Mapatalsik si PBBM. Una, kung kaya ma-impeach. Kung una mag-resign. Mag-resign na si PBBM. Kung hindi naman kaya, i-impeach yan. Kung hindi naman kayang i-impeach, people power. Kung hindi naman kayang people power, mutiny, pag-aalsa ng mga military, kudeta, o kaya kombinasyon ng people power at mga pag-aalsa. Yan yung mga nila. Kaya lang, sa ngayon, ang problema nila, hindi sila nakakakuha ng issue laban kay PBBM. Sa issue ng korupsyon, si PBBM pa nga ang nananawagan ng anti-corruption. Siya pa nga ang nanguna dyan. Pero walang direktang mga ebidensya, testigo laban kay PBBM. O ngayon, lumitaw itong si Saldico, bumaliktad. Sigurado nasa kampo na ito ng Duterte. O ngayon, kung nasa kampo na ito ng Duterte, lalong lalakas ngayon ang loob ng mga pwersa ng Duterte na patalsikin si PBBM at iluklok si Sara. Ipalit si Sara kasi si Sara yung constitutional successor. Vice President yan. Kaya kung ayaw na ng tao kay PBBM, si Sara ang ipapalit. Pero sa tingin natin, ang mga grupo na pro-Duterte, yun ang ipapanawagan nila. Kaya lang ang tanong, tatanggapin ba yan ng taong bayan? Kung talagang si PBBM ay malagay na sa alanganin, talagang matibay na ang mga ebidensya sa kanya, at hindi na kayang i-hold na siya pa yung maging presidente, kailangan ang taong bayan wag ding madadala doon sa panawagan na pumalit na si Sara. Kasi si Sara Duterte, kapag yan ang pumalit kay PBBM, pareho, mas malala yan. Unang-una, yung mga lumilitaw ngayon ng mga pangalan na involved sa anomalya, si Saldico, si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, yung mga yan, makakalusot na yan. Hindi na yan. Si Saldico na siya ngayon ang parang whistleblower laban kila Marcos at kila natural pag nakaupo na si Sara, malaki ang tatanawin niya ng loob kay Saldico. Di sige. Wag nang ituloy ang mga kaso diyan. Sila Chis Escudero naman, sila Villanueva, saka sila Jingo Estrada, ngayon pa lang nananawagan na ang KOJC, yung GIL ni Villanueva, suportahan yung rally sa November 16 to 18.
Siyempre, pailalim yan. Sila Chis Escudero, sinusuportahan niyang mga rally na yan. Sila Jinggoy. Bakit nila sinusuportahan yan? Pailalim, nag-iisip yan. Pag napalitan si Marcos at si Sara na ang presidente, safe na sila. Safe na sila. At sino na ngayon ang mamamayagpag sa gobyerno? Yan, sila Marcoleta na, sila Cayetano. Yan ang mangyayari. Gusto ba ng taong bayan sa ganyan? Marami sa taong bayan ayaw niyan. Gusto ng taong bayan mapanagot ang lahat ng sangkot. Pati si Romualdez kung talagang may ebidensya. Pero, ang mas karamihan sa taong bayan, ayaw naman na patalsikin si Marcos. Kaya lang, kung talagang malantad ng masyado, ma-expose ng masyado si Marcos na may pananagutan pala ito, at ayaw na rin ng tao, at ayaw na rin ng tao sa Duterte, maging bukas ang taong bayan na baka ang mas panawagan pa, parehong mag-resign si Sara at si PBBM. Ngayon, sinong pwedeng pumalit yan? Ay kailangang pag-anuan yan. Kailangang pag-usapan yan. Baka pwedeng ang Senate President ang pumalit yan. Mahirap kasi kapag pinilit nila na si Sara, maraming kukontra dyan. Mas maraming tao ang ayaw kay Sara. Ito lang naman mga maiingay na pro-Sara. Siyempre, gusto nilang samantalahin itong mga sitwasyon na to. Lalo na itong paglabas ni Saldico, sasamantalahin nila yan. Pero dapat mapigilan yan. Mapigilan yan. Kasi kung gusto nating mawakasan ang korupsyon, labanan ng korupsyon, mapanagot lahat ng sangkot, hindi naman si Sara Duterte ang magpapanagot sa mga sangkot. Puprotektahan pa nga niya ng mga sangkot. Ano lang yan? Ang kakasuhan yan, sila Marcos, sila Romualdez, pero sila Saldico, sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, yung mga sangkot na yan, sila Diskaya, makakalibre na yan. Papalibre na yan. Kaya actually, mas maraming taong bayan ang hindi papayag, kahit pa kung talagang hindi na pwede si Marcos, hindi papayag na si Sara ang maupo. Lalabanan sigurado yan ng taong bayan. Kaya medyo itong darating na mga araw na aabangan natin ang mga political developments. Ang tanong, magtagumpay kaya ang mga kudita-kudita na yan? Kung nitong nakaraang mga araw, mahirap makakuha ng suporta yan, ngayon gagamitin nila mga paglalantad ni Saldico, gagamitin yan. May makukumbinsi yan, madadagdagan ang makukumbinsi nila sa military, sa PNP. Pero ang tanong, maging sapat nga kaya para mapatalsik si Marcos? Yun ang parang baka maging katulad lang yan ng mga kudita noon nila Gringonasan. Nakailang kudita sila laban kay Cory. Wala ring nangyari. Baka katulad din yan ang mangyari noon laban kay Gloria. Galit na ang tao kay Gloria dahil sa mga iskandalo kay Gloria. Pero hindi naman nagtagumpay yung mga pag-aalsa, mutiny. Marami yun, nakailang pagtatangka yun. Kaya pwede na magkaroon ng maging aktibo ang panawagan ng mga pag-aalsa, ng military, people power ng mga DDS, ng mga pro-Duterte, pero ibang bagay, magtagumpay nga kaya, makakuha nga kaya ng malaking suporta. Pangatlo, kahit pa naman maraming mag-rally sa Iglesia ni Cristo na yan na pinanawagan na rally sa 1618, kahit pa naman maging aktibo ang mga nasa hanay ng military na pro-Duterte, pero kung ang taong bayan na mas malaking mayorya ay ayaw naman, hindi rin yan magtatagumpay. Kaya, malalaman natin yan sa susunod na mga araw kung anong magiging hugis. Sigurado, yung mga grupo na nag-o-organize ng mga rally sa November 30 tulad ng ng trillion peso march sa EDSA at saka yung nag-organize ng baha sa Luneta, yung mga kabataan, yung mga aktivista, hindi naman yun susuporta sa pagpapatalsik kay Marcos para ipalit si Sara. Hindi papayag yun. Hindi papayag yun. Mga grupo na yun. Mas malaking persa yun. Ganon din ang simbahang Katoliko, hindi papayag yun. Kaya itong mga susunod na araw, aabangan talaga natin anong mangyayari. Sa ngayon, ang malinaw, dapat pauwiin si Saldico. Para dito niya sabihin ang lahat niyang nalalaman.
At dapat din sagutin ng administrasyon ang mga aligasyon ni Saldico. Hindi pwedeng balewalain. At dapat panagutin ang lahat ng sangkot. Kung dapat managot, ang dapat managot. Ngayon, kung mayroong mananawagan na patalsikin ang administrasyon ni Marcos, ipalit si Sara, labanan yan. Kasi pag pumalit si Sara Duterte, hindi naman mapapanagot ang lahat ng sangkot. Malilibre ang lahat ng ang mga sangkot. Yan ang sigurado dyan. Anyway, mga kabunyong mga kabayan, ito ang ating Veritas. Dito po sa ating YouTube channel na Veritas at sa Facebook or Meta page na Veritas, naniniwala po tayo ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan.